So ngayon mga mentors, if you have pen and notebook, you can take down notes sa pag-uusapan natin. Yung i-discuss ko sa inyo mentors ay ang ating tinatawag na manual. Okay? So yung manual na to, ito yung dinidiscuss natin sa mga bagong sali, sa mga bagong member. So si Mens Joanna tsaka si Mens Jessie ay official member na. Pero I think Mentor Maria Tess, no? Connecting pa lang si Mens Tess. I think for upgrade kayo, no? No, so tama po ba? For upgrade po ba kayo? Hopefully. Hopefully, ayan, okay. So ayun, no, kasi sayang, no, para at least may just for you, no. Pero pero yun nga po, no, official na kayo sa IM Worldwide. So since official member na kayo, kagaya na namin kayo, legit distributor, may account na kayo, may products na din kayo. So kailangan maintindihan na natin yung i-discuss ngayon. Ayan, ayan, si Mentes, no? So, ayan, all the way from Kuwait. Grabe, no? Ayan, thank you for your support. Kahit nasa trabaho, sige lang, no? Ayan, lagyan lang ng AirPods na makakapag-plug in na. Sobrang convenient talaga ng negosyo natin. Imagine mo, nasa QC ako, nasa La Union kayo, kasi Mentes nasa Kuwait, pero nakakapag-usap tayo. So, ganun yung power, ganun ka-powerful yung negosyo natin kasi pwede nating dalhin sa online world and pwede rin natin dalhin sa offline. Okay, so pagsasabayan natin siya this time. So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Again, ito yung dinidiscuss natin sa mga newly member. Ito yung manual na kapag ka-member ka, dapat mapakinggan mo siya para alam mo yung mga gagawin mo pag nag-start ka sa business. Okay? Pero for that, no, i-go through ko lang muna kayo sa ating page ng IM Worldwide. Okay? So pag member na po kayo, make sure nyo na naka-follow, see first po kayo sa official page po ng IM Worldwide, ang IM Worldwide Corporation. Marami kasing page na ginawa yung iba, baka mamaya yun yung malike nyo. Basta yung merong 246,000 na follow or 200,000 na likes. I-follow nyo yan, i-like nyo yan kasi every 8 p.m., pakisulat po, 8 p.m. meron tayo dyang live training. So libre po yun, manonood ka na lang. So ang gagaling ng mga trainers natin kasi mga millionaires, multi-millionaires sa IM Worldwide. Meaning to say, kaya sila naging multi-millionaires, talagang lumaki yung network nila. Marami silang members, no, all over the world. So yung kanilang kaalaman kung paano na na-build yung network nila, yun yung sinishare nila dito sa training natin every 8 p.m. So make sure mo, no, na naka-follow ka po dito. So eto kahapon, ayan. That you can. Kahapon may training. From Batangas. First time po. Diba 21 years old lang pero kara-achiever na po yan. Ayan, ang laki na sa ibang bansa. Possible mo. Ayan, so pwede nyo din siyang balikan yung ibang trainings, no? Pwede nyo balikan yung ibang trainings kasi nakasave naman yan. Pero mas maganda syempre kung mapapanood nyo siya ng live, okay? So, ayun po, no? Aside from that, syempre, dapat added na rin kayo sa IM Team Focus official group page. Ayan. So ito po yung private group page. Kaya siya private, ibig sabihin, kailangan i-add ka muna bago ka maging part dito. So pag may bago kang member, i-click mo lang yung invite. Okay, i-click mo lang yung invite tapos kailangan lang nilang i-accept yung invitation para maging part sila dito. So anong advantage pag member ka dito? Syempre, andito na yung mga files na kailangan mo. So punta ka lang sa media, punta ka lang sa album, halimbawa gusto mo magkaroon ng kopya ng mga FDA certificate natin kasi yung iba kasi hinahanap yan, FDA approved ba yan, asan po ang permit, ayan, makikita mo yan dyan, updated. So pwede mo siyang ipaprint, di ba? Pero pag nagpa-ship naman kayo ng products via DHL dito sa team natin, no, sa IM Team Support, kami na po yung nagpiprint niyan, yung mga staff na natin, okay? So pag kailangan mo lang naman, halimbawa sa La Union, meron yung naka-album na rin yan, yung opisina, yung mga update, ayan, nandyan po yon. Sa Baguio, halimbawa nagpunta ka ng Baguio, meron ka itotok doon, andyan po yung office, saan po nakalocate. May kita mo dyan, okay? Nakalocate siya sa may 5th floor ng Center Mall, Magsaysay, Baguio City. Ayan. So, nandiyan na po yung mga files. Kaya kailangan added ka sa group page. Ayan. Okay? Then, aside from that, syempre, halimbawa, magtatanong comment, magkano po ba ang SRP pang nagbenta sa ibang bansa? So, andyan na din yon. Halimbawa, SRP natin sa Singapore, sa Saudi Arabia, sa USA, Japan, Taiwan, Athens. Iba-iba po ng price. Bakit? Kasi, iba-iba po tayo ng shipping fee.
Okay? Iba-iba po tayo ng shipping fee. Kaya po, tag dito, iba-iba po ng SRP. So pag may member tayo sa mga bansa na yan, yan yung ipa-follow nilang SRP. Okay? So halimbawa, magpapaship ka ng products, pwede mo naman itanong sa staff natin, pero meron din naman ditong guideline, no? Pwede mong i-check ayan yung mga rates natin, pa Luzon, Visayas, Mindanao, pa iba-ibang bansa meron din, from zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ayan, worldwide ang shipments saka local, nationwide. Okay? So nasa group natin 'yan, pati yung mga memos natin, mga contact person. Then kung kailangan mo ng testimonial, may kakilala kami sakit sa may mga sakit, ayan, may product testimonies tayo na album sa group page natin. So halimbawa, diabetic, send mo lang yung picture nito. O ito, gumanda yung kanyang yung sugar niya, nag-normal because of the barley. Iba-ibang testimony nandyan. Okay, from tumor, from cancer, yung mga gusto pumayat through our products, andyan yung mga testimony nila, igagrab mo na lang, isa-save mo na lang, isa-send mo na lang sa client kung ano yung interest niya. Okay? So, yun. Kaya mahalaga talaga na added ka dito. And of course, once in a while, nag-upload din tayo ng mga live dyan. Nag-live din tayo. Halimbawa, Isabela, magmamarket ka. Meron din sa Isabela. Ayan yung office natin sa Isabela. So, andito na po yung mga files natin sa group page natin. Ayan, okay? So, make sure added. So, I think lahat naman po na-add na, no? But aside from that, meron din tayong fan page. Ayan. So, yung fan page natin, itong Team Focus Worldwide, na may 1,500 likes. So, aside sa I Am Worldwide, i-like nyo na rin po ito. Kasi dito po tayo nag-upload ng mga trainings, nag-upload tayo ng mga IBP. So ngayon, ongoing, may IBP presentation tayo every 4 p.m. Philippine time. So ang online presentation natin, di ba umattend kayo kahapon ng IBP? So offline siya, di ba? So since hindi pa naman talagang officially nag-start si La Union kasi may meeting pa sila, no, kay sa BODs natin, ang mangyayari is yung mga presentation natin is online, okay? So meron tayong 9 a.m. in the morning, okay? 9 a.m. pakisulat po. Ang tawag doon IBP. Ano ibig sabihin ng IBP po? Meron po ba makakahula? Ano ibig sabihin ng IBP? Ayan, ang ibig sabihin ng IBP, I am business presentation. Okay? So dito din i-discuss yung di ba? And talagang maraming matutulungan. And sino po ba dito yung diba? So yung ginawa kahapon, IBP yun, pero offline. Ito IBP online. Okay? Para sa mga malalayong lugar na hindi na mamimit, so online siya. Okay? So yun. Okay, so ito ang goal natin sa mga malalayong lugar. Pero po dyan sa La Union, okay, i-offline presentation natin yan sa office. Okay, second week of July, no? Okay, pagbalik natin dyan, okay? So, ayun po, no? Ayan, meet our core leaders. So sa team natin, ang pangalan ng team natin is Team Focus. Under Team Focus po, marami ng mga sub-team. And sa Team Focus, may mga core leaders tayo. Okay? So yung core leaders, sila yung mga pillars ng grupo natin. Kaya lumaki yung team natin because of them. So ang under ng Team Focus is Team Dragons. Ang nagli-lead po nun si Mentor Dadel Belen. Dito po kayo belong. Kay Mentor Dadel. Okay? So si Mentor Dadel po ay nasa Kuwait. Nurse po siya pero nag-Diamond Elite Executive siya. Nakahit siya ng multiple car incentive, multiple travel incentive, nakahit siya ng house and lot incentive. Kaya po, grabe imaginein mo, no, kung nagagawa ng isang part-time na maging successful sa negosyo, how much more pa tayo na pwede natin siyang karirin, pwede natin siyang gawing full-time. Tama ba? So siya po yung upline nyo, siya po yung mentor nyo, aside po kay Mentor Maria Tess. Okay? So isa rin po siya sa makakatulong sa inyo. And hopefully, no, ma-meet nyo rin po siya in person pag uwi niya dito by February kasi kakauwi niya lang din dito. Okay? So, ayan po, no, yung mga core leaders natin, mamimit nyo po yan every Saturday. Okay? Every Saturday, meron tayong team day. So, yung team day natin, every Saturday, 8 p.m., doon po tayo nakikita, after ng training, doon po tayo nakita-kita lahat. Saturday naman yon, okay? Para mapa-welcome yung mga bagong join na members. Ayan, so dapat this coming Saturday, present kayo, no? Para mapa-welcome po namin kayo, ma-meet kayo ng mga members natin under Team Focus. At the same time, ma-meet nyo yung mga leaders din. Makakuha din kayo ng mga tips, no, from them kung paano nila nagagawang makapagpapiin, paano nagagawang makapagbenta ng products.
Okay? Ayan. So, dyan din tayo nagpo-post sa mga top sa team natin monthly. So, yun po ilalike nyo, no, mga mentors, no? Wag nating kalimutan. I am Worldwide page, Team Focus page, saka yung Team Focus group page na private natin. Okay? So, ngayon, proceed na tayo. Ngayon, ito yung manual training. So, kailangan mong makinig ng mabuti kasi pag may napamember ka, it's your duty and responsibility na i-discuss to sa kanila. Ayan, ikaw na yung magbabagsak nito sa kanila. Sarap ng kape natin, kaya kailangan itry nyo lahat ha. Para pag may nagtanong sa inyo, masarap ba yan? So may maintenance tayo, 3 bucks minimum per month para hindi tayo ma-disqualified sa mga incentive ng company like yung car incentive kasi may yearly car incentive tayo. Pag na-miss mo isang buwan na hindi ka bumili ng 3 bucks, disqualified ka na. Plus para ma-maintain active yung account natin. So pagkalimbawa, pwede nyo naman isabay din yung coffee sa maintenance nyo para healthy din yung drink nyo. And kung gusto nyo makasama sa raffle, yun po yung pinamimigay na cash. Mostly ng mga nananalo doon under my team. Yung last na nanalo ng dalawang pinakamataas, 870,000, tsaka yung isa naman, 970,000. 30K na lang, 1,000,000 na. Under po sa team natin. Seafarer yung isa, seaman yung isa, tapos yung isa naman, nurse sa Kuwait. Ayan, ka-team din po ninyo. Okay, under din ng Team Dragon. So nakakatuwa kasi, alam mo yan, bumili ka lang ng 6 bucks, tapos sa event natin this coming October, doon idodraw yun. Okay, lahat ng bumili ng 6 bucks, yun yung may entry para sa raffle ng Project 001. Okay, kaya wag niyong titipirin mag-maintenance, dapat at least 6 bucks. Okay, so what to do after joining and how to start the business right. So first, kailangan mo maintindihan na hindi mo kailangan maging magaling. Okay, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Okay, kasi mayroong mindset tayo na ang iniisip ng iba, nako, tsaka na lang ako magi-invite pag magaling na ako mag-present. O, di ba? Paano ka naman, syempre sa umpisa hindi naman ikaw magpe-present, di ba? Yun naman yung pinag-usapan natin kasi bago ka pa lang. Kumbaga, ang goal mo lang mag-invite. Di ba? Pero hindi ka gagaling pag hindi ka nagsimula. Tama po ba? So meron din isa, tsaka na lang ako mag-i-invite kapag nagka-kotse na ako, o di ba? Paano ka magkakakotse kung hindi ka mag-i-invite, di ba? So hindi mo kailangan maging magaling agad, ang kailangan lang simulan mo. Alright? Ayan, so personal development, that's number 1 po na kailangan natin ma-develop bago yung skills. Kasi yung skills po, madali po yan ma-develop pag tama yung ating personality. Okay po ba yun? Ayan. So ano ba yung kailangan natin i-develop bilang bagong member ng I Am Worldwide? Number 1, we must have an empty cup. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng empty cup? Dapat daw hindi tayo acne. Ani acne? Alam ko na yan. Okay? So pag may mga trainings, may presentation, maski napakinggan mo na siya, hindi mo pa siya alam hanggat hindi mo siya kayang ibagsak. Hanggat di mo siya kayang i-present. Okay? So kailangan lang, di ba, uhaw tayo sa learnings. Dapat excited tayong matuto. Nakikita ko naman po sa inyo na talagang excited kayong matuto. Bakit? Nandito kayo ngayon sa Zoom call. Diba? Pwede naman tanghali ngayon, natutulog ka, pero nandito ka. Ibig sabihin, uhaw ka sa learnings. But kailangan po yung hungriness natin o yung gutom natin na matuto, dapat continuous, hindi po hanggang ngayon lang. Okay? Kasi even kami po na diamond na, even po kami na top earner na, no, pag may mga training, lagi pa rin kami nag-a-attend kasi may mga bago kang matututunan. Okay? So always have an empty cup. Pangalawa po, na rule natin dito, yes mentor attitude. Okay? So yung tao pong nauna sa'yo, yan yung mentor mo. Marami na po yung experience. Tama po, mali? Di ba? Marami na yung experience kung paano magpa-pay-in, kung paano kumausap, paano mag-build ng grupo, etc. Tama ba? Kasi matagal na siya sa business. So, ngayon, sabi nila, the shortcut to success is to find a mentor. Okay? So, the shortcut to success is to find a mentor. Bakit? Yung mentor mo, ituturo na lang sa'yo yung mga effective, yung mga dapat mong gagawin. Hindi na yung mga kung saan mapapatagal pa yung resulta mo or achievements mo. So, very important dito na marunong tayo mag-yes mentor. Okay? Obey first before you complain. Yan po ang rule natin dito. Kasi yung iba, alam mo yun, bago sumunod, ang dami munang sasabihin. Diba? Mens, maulan kasi. Diba? Mens, wala kasing masakyan. Diba? Hindi ako makakatid ng training. So, dapat mag-yes mentor lang tayo. Kasi lahat naman yan para sa atin. Tama?
Okay. Tsaka yung mentor mo, hindi naman habang buhay, andyan yan para mag-guide sa'yo. Darating din yung time, dadami pa yung team niyan, leaders niyan. So ngayon, ikaw, kailangan mo na rin mag-step up kasi dumadami na rin yung leaders mo. So samantalahin mo hanggat nandyan yung mentor mo para i-guide ka. Tama? Okay? Next, kailangan daw ma-develop mo yung tinatawag nating GLLLA. Ano ba ibig sabihin yan? Good learning, listening, and lecturing attitude. Okay? Good learning, listening, and lecturing attitude. Ibig sabihin, kailangan marunong tayong makinig, di ba? Marunong tayong mag-absorb ng mga lessons na dinidiscuss natin. At the same time, we take down notes, very important topics, so very important ideas. Kasi ink is better than think. Do you agree po? Mas matalino daw ang tinta ng ballpen kaysa sa memory ng ating utak. Diba? For example, may prospect ka, hindi mo sinulat. Diba? Kinabukasan paggising mo, okay, nakalimutan mo na. Okay? Pero kung naisulat mo, diba, maaalala mo yan. Kaya very important na kumbaga document lahat ng mga gagawin mo everyday para wala ka nakalimutan. Ganon din sa mga trainings natin. Okay? Kaya po, nire-require natin o di ba in-encourage natin yung mga members na magsusulat pag may mga training. So aside from that, no, learn the business fast. Tanong ko po sa inyo, gusto niyo po ba kumita ng mabilis o mabagal? Kailan niyo po gusto ma-hit yung first million niyo kay IAM? This year o next year? Di ba? Siyempre, sabi ni Men's Jess, di ba? This year. Okay? So kung this year mo siya gustong makuha, yung first million mo, dapat aralin mo ng mabilis yung negosyo. Okay? Learn the business fast so you can earn fast. Okay? So ano ba yung mga kailangan natin matutunan? Number 1, kailangan matutunan natin mag-IBP. Ano po yung IBP? Yun po yung ginagawa ngayon. 4 p.m., 9 a.m., at saka 11 p.m. Okay, sulat niyo po yung mga schedule ng IBP, IAM Business Presentation, 9 a.m. in the morning for US and Canada market kasi gabi sa kanila yon. Okay, 4 p.m. para sa Philippine market. Kasi iba galing work, galing school, pwede na makinig. Then meron tayong 11 p.m. Okay, meron tayong 11 p.m. Then yun naman yung pang Middle East kasi out naman nila yun sa work. So, isipin mo sa loob ng isang araw, meron 3 presentation online, tapos pwede ka pang mag-talk sa office. Pag official na tayo dyan, may mga schedules na din dyan, di ba? So, pero kailangan ikaw mismo matutunan mo mag-present. Di ba? I-goal mo. Dapat ang goal natin, okay? Pag nag-fully open na ang ating business center dyan sa La Union, dapat ang mga speakers galing sa team natin. Okay ba yun? So, si Mentor Jessie na yung magpa-product sharing o kaya magpe-present. Diba? Yun yung goal natin, Ms. Joanna. Bakit? Kasi kung nagagawa nila, do you think magagawa din natin? Yes. Diba? Same lang naman tayong materials na gagamitin eh. Kung ano yung sinasabi niyang script, kung ano yung sinasabi niya sa presentation, uulitin lang din naman natin. Pero, parang kanta lang kasi yan. Diba po ang kanta, hindi naman natin makakabisado agad ang lyrics kapag isang beses lang natin pinakinggan. Diba? Para makabisado natin ang isang lyrics, kailangan pa ulit-ulit natin siya pinapakinggan. Diba? For example, yung national anthem natin, yung Lupang Hinirang, diba? Kabisadong-kabisado mo. Bakit? Kasi lagi mo siyang napapakinggan every day. Pag pumapasok ka, diba? Naririnig mo yon. May may flagpole ceremony, di ba? So, ganun din. Kapag lagi kang uma-attend ng mga business presentation, papasok sa subconscious mind natin yan, papasok sa mindset natin yan, o papasok po sa mind po natin yan, magugulat ka, ikaw din, kung ano yung sinasabi ng speaker, nasasabi mo na din. Kaya very important po talaga bumabad tayo sa mga presentations and training, kahit pa ulit-ulit. Okay? Kasi yun po talaga, repetition is the mother of all learning. Then pangalawa, trainings. Napakahalaga po ng trainings, no? So yung 8 p.m., sabi ko nga sa page ng IAM Worldwide, dapat nanonood tayo dyan. Bakit? Ang dami-dami natin dyang matututunan. Okay? And aside from that, mentoring. Ano po ba yung difference ng training sa mentoring? So yung mentoring, usually, ito yung mga Q&A. Ito yung ginagawa namin dito sa condo. By the way sa mga gusto mag full-time, dito sa condo, pwede kayo dito. Okay? So, ito, yung dito, hindi siya free accommodation. May condo kasi na malapit sa office. So, dito, imbis na magrenta ka ng bed space, di ba? At least dito, sama-sama na lang kayo, at least naka-condo na kayo.
Okay? So, yun po, ano naman siya, pag dito, mas maganda kasi ang mga kasama mo, puro humahataw din sa negosyo. So, mapupush ka lalo na pag may mga pay-in sila, ganyan. So, ito, I suggest lalo na sa mga gusto talaga mag full-time. So, marami kami dito, taga Cebu, taga Agusan, nag-flight pa, and dala yung gamit nila, dito sila nagstay no dito sa condo. So yung mga mentorings na yan, yung mga yung mga walang topic, 'di ba? Q&A lang ganyan. Kailangan na attend ka din 'yan. Okay? So ang maganda naka-live din 'yan sa group page natin. Kanina lang kasi every Tuesday ang mentoring namin dito. So kanina nag-mentoring kami, mapapanood niyo 'yon sa group page ng Team Focus, yung private group page. Pwede niyo balikan yung pinag-usapan natin. Magugulat ka kasi grabe yung dati na 6 na buwan na walang napapayin ngayon, 'di ba? Top earner na ng company. 'Di ba? So shinare niya doon kung ano yung journey niya. So may inspire kayo lalo na sa mga nagsisimula. Tapos read the Law of Leverage book. So yung Law of Leverage book, I think meron na niyan sa La Union, nag-order na rin sila niyan. Pwede kayo mag-order dun sa staff natin, no? Sa ITS, sa IM Team Support. So itong book na to, ito yung tinatawag na book ito yung tinatawag na Bible of the Networkers kasi ito yung ito yung basic book na dapat na binabasa natin agad. Okay? Kasi design talaga siya para ma-change yung psychological mindset mo. 'Di ba? Ma-change yung mindset mo na from being an ordinary person to extraordinary. Ang ganda ng book na to. I highly recommend kasi dyan po talaga nabago yung mindset ko. Ba't ako nagnenegosyo kay IM? Ba't ko ginagawa to? Because of that book. Kaya kailangan talaga magka meron kayo niyan, basahin yan kasi best investment po talaga yan. Okay? Be active on your groups. Ibig sabihin, di ba may group chat tayong ginawa, yung TFW La Union? No, papansinin mo yan kasi isipin mo kakaunti pa lang tayo tapos no reaction na agad. 'Di ba? Kailangan pag may mga chat, amazing morning, mag-amazing morning din tayo. Pag meron pong mga question, tanong lang kayo sa group chat, sasagutin na naman natin 'yan. Pag may bagong member, add lang natin doon. Okay? So, yun po, no? And company activities, no? Okay? So, yun po, no? Kailangan active tayo dyan kasi dyan ka po mamomotivate gawin yung business, lalo na pag nakita mo may mga tao nakakagawa, may mga tao na-awardan, doon ka may inspire na, uy, nagawa nga nila eh, di ba? Magagawa ko din. Okay? So learn and share the fastest way you can. The power of now, ibig sabihin kapag may kailangan kang, kung may naisip kang gawin ngayon, bakit mo pa patatagalin? Mag-save ka ng notes, especially yung mga notes na napaka-importante, bank account, 'di ba? Para hindi ka natanong ng tanong. Tanungin mo na, Miss Aileen, ano po bang bank account nyo? Para halimbawa, fund transfer ka na ng fund transfer pag may mga pay-in ka and reorder, di ba? So yun, yung bank account ni company, di ba? So yun, ink is better than think. Okay. So yan po, no? Next po natin, what to do next. Okay? So, what to do next? After mo sumali, kailangan mag-set ka ng goal. Okay? Kasi ang pinapasok natin negosyo. Ang negosyo po is you must be goal-oriented. Okay? So sa business daw, kailangan po goal-oriented ka kasi may mga tina-target kang quota. May tina-target ka. Sa employment kasi, basta pumasok ka lang doon, basta gawin mo lang ginagawa mo, okay na, sasahuran ka. Dito po hindi. Hindi ka kikita dito ng malaki kung wala kang tina-target na goal. Okay? Bakit kailangan mag-target ng goal? Kasi it will give you direction. Yung hataw mo, yung pagsali mo, may mararating ka pag may goal ka. Pag wala kang goal, wala kang mararating. Diba? Ganun siya kasimple. It gives you excitement every day. Do you agree? Pag may tina-target kang goal, excited ka gumising, excited ka na makipag-meet sa client mo, excited ka na mag-share ng opportunity, ng product, ng business. Diba? Kasi may goal ka. Diba? May target ka. Ang goal mo, maging top 1 ka dyan sa La Union. Ang goal mo, ikaw may pinakamalaking team dyan sa La Union. Diba? Ang goal mo, diba? Hindi ka lang makilala dyan sa La Union, pati sa buong IM worldwide. Lumaki yung grupo mo sa iba't ibang bansa at iba't ibang probinsya. At maging multi-millionaire ka din. Yan ang goal mo. Magkaroon ng passive and residual income. Okay? And also, kapag nagsiset ka ng goal at na-hit mo, you will motivate and inspire your downlines to do the same. So pag ikaw may sinet kang goal, pag may downline ka, syempre, halimbawa, si Mentor Joanna, 1 week lang nakapag-give me 5 na. Ako downline mo, bagong sali, isa ako sa mga nagpag-give me 5 sa'yo. Nung nakita ko na, uy, 1 week lang pala, kaya palang mag-give me 5. Sige din, gagayahin ko. So, nai-inspire mo yung downline mo. Naging na-motivate mo kasi ikaw mismo na nag-invite, nagawa mo. So, kumbaga, maiisip mo kung nagawa niya nga, magagawa ko rin. Tama?
Okay? So, ayan. Are you learning? Okay, so ano pa yung next na goal natin? Ano ba yung first na kailangan nating i-goal? So first set of goals upon joining is number 1, you have to make sure that you are an executive account holder. Okay, ibig sabihin na executive, yun po yung gold account, platinum, and jade account. Okay, so 44, 812, and 198. Bakit? Kasi wala pong just for you sa silver. Give me 5 lang. So pag naka-refer ka ng 4 na gold, wala kang 40,000 na bonus. Naka-refer ka ng 4 na platinum, walang 100. Naka-refer ka ng 4 na jade, wala kang 200,000 na bonus. So sayang kasi hindi mo alam. Halimbawa, this year ha, hindi ka pa nakapag-executive masyado. Next year, doon ka nakapagpapasok ng maraming executive. Na-unlock mo yung market. Na-unlock mo yung market. Diba? USA, diba? Canada, yan yung usually mga jade eh. Na-unlock mo yung market doon. Ang malupit, hindi ka na pwede makapag-upgrade. Okay, naalala niyo yung pinag-usapan natin kahapon, no? Pag hindi ikaw nag-upgrade within 1 year, hindi ka na pwede mag-upgrade kahit may pera ka pa. Okay? So, within 1 year yon, kailangan i-goal mo talaga na maka-upgrade ka. Kasi meron kami kanina, kung papanoorin mo yung training, ano siya, 2 years na siya, so hindi siya nakapag-upgrade to Jade. Okay, gold lang yung account niya. May pumasok na sa kanya mga jade, apat na jade na na-refer niya. So just for yun na siya ng jade, di ba? So 200,000 ang bonus doon. Kaso, since gold lang siya, ang natanggap niya lang 40,000. Di ba? Magkano na wala sa kanya? 160,000. Malaki. O, itong malupit. Kahit may pera siya, hindi na tinatanggap ng office. Hindi na rin tatanggapin niya ng La Union branch. Kasi pag tinanggap nila at isinend nila dito sa head office, sasabihin lang ng cashier sa kanila, ay ma'am, na-check po namin ang account ni Joanna 1 year na. Hindi na po yan pwede. So sayang. Lifetime ka na ang just for you mo hanggang 40k lang. So kailangan 1 year pa lang, first year pa lang, itodo mo na. Ihataw mo na para dun ka sa pinaka the best package dito sa company natin, which is Jade. Okay? So, ayan. Next natin, upon joining, no, kailangan mo maging mover. Paano ba mentor maging mover? So sobrang simple lang para maging mover. If this is you, 'di ba? Meron tayong left team at saka right team. Kailangan lang para maging mover ka is meron kang na-refer sa left and meron kang na-refer sa right. Okay? Nagets po? Pag ganyan nangyari sa iyo, may na-refer ka isa sa left, may na-refer kang isa sa right, ang tawag na sa iyo diyan ay mover. O paano naman po maging mover maker? Dapat yung na-refer mo, si number 1, nakapag-refer din sa left and right niya. Meaning to say, siya dapat nag-mover din. Okay? Si number 2, nakapag-refer sa left, nakapag-refer sa right, siya ay naging mover din. So basta may mover ka na DR sa left, may mover ka na DR sa right, ang tawag sa iyo doon is mover maker. Okay? So ngayon, ang goal mo muna as nagsisimula, at least maging mover ka. Clear po ba tayo doon? So, paano po maging mover si Silver? Ang maganda, si Silver, kahit anong package ang i-refer, pwede maging mover. Okay? So, si Silver, madali. Pag gold ka naman, hanggang bronze lang. Okay? Hanggang bronze lang. Pag naman platinum and jade, kailangan hanggang gold lang si platinum. Pag si jade, dapat hanggang platinum. Yun lang naman yung first 2 DRs niya, left and right. Okay? Ay, paano po pag ganito yung nangyari? Halimbawa, si jade. Yung first DR niya, silver. Pwede na ba yon? Yes, pwede, pero hindi pa pang mover yon. Okay? May DR siya na, hindi pa siya pwede makapaglagay dito sa kabilang side. May DR siya na silver ulit. May DR siya na platinum. O, di ba? So, meron na siya pang mover sa left. Sa kabilang side na lang yung kailangan niyang hanapan. Okay? So, halimbawa, nakapag-refer na siya dito ng Jade. So, meron na siyang platinum sa left and Jade sa right. So, si Jade account, mover na siya. So since mover na siya, kahit maglagay na siya dito ng silver, copper, wala nang problem kahit saan na siya maglagay kasi mover na siya. Tsaka yung lahat ng kitaan ni IM, hindi po ma-activate yun pag hindi ka naging mover. Kaya kailangan talaga maging mover ka. So halimbawa, yung give me 5, yung check match, yung unilevel, etc. Hindi yun ma-activate pag hindi ka naging mover. So ang goal mo talaga dito, maging mover ka agad. So hanapin na natin sino yung dalawa magiging left and right natin para maging mover. So since silver, di ba walang problema. Kung makakapag-upgrade kayo sa gold, at least hanggang bronze lang. Okay? So yan po yan. So yung mover maker, na-explain ko naman na sa inyo, kailangan mo lang tulungan yung direct mo sa left and direct mo sa right na sila makapagdalawa din. Maging mover din. Kasi pag ganun nangyari, magiging mover maker ka na.
Okay? May mga poster din tayo dyan na ginagawa para sa mga nakakahit niyan. Pangatlo, meron tayong tinatawag na infinity bonus. Ano yung infinity bonus? Ito yung kahit isang side lang, kumikita ka. So I think hindi to masyadong na-explain kahapon kasi syempre limited time. Tama? Pero isa-send ko sa inyo yung video ng IDBP natin. Okay? Mens, ano ibig sabihin ng IDBP? Di ba may IBP? Ano naman yung IDBP? IDBP stands for I am Detailed Business Presentation. So ang dinidiscuss lang natin sa mga hindi pa members is ang IBP. So yung IDBP, nakafocus kasi siya sa compensation plan. Nakafocus siya kung paano ka mag-rank up, paano mo ma-maximize ang kitaan. Doon yan sa IDBP. So ngayon, magsisend ako after nito ng link sa group chat natin ng IDBP, panoorin mo siya. Okay? Para maintindihan mo paano mo ma-maximize ang compensation plan ni IM Worldwide. Kasi hindi naman yan ma-explain lahat, di ba, sa IBP kasi sasabog ni utak ng kausap mo. Di ba? Ang gusto niya lang naman maging member ng Barley kasi ang dami mo ng pinaliwanag. So, kaya meron tayong IDBP na tinatawag. Okay? So, yun. Next natin, goal mo, maka-just for you. Pero since hindi ka pa nga nakakapag-gold, kailangan mo muna mag-rank up, ay mag-upgrade. Okay? So, mag-upgrade. So, ano pa i-goal mo? Dapat daw di ka nawala ng direct every week, hindi ka nawala ng mentorings every week. Kasi ang goal natin dito, duplication. Ano ibig sabihin ng duplication? Parang sa business, halimbawa, sa business nagtayo ka ng ice cream business. Ang malupit, hindi mo tinuruan yung mga empleyado mo na paano gumawa ng ice cream, paano mag-prepare ng ice cream. Do you think tatakbo yung negosyo mo? Hindi. Di ba? Hindi siya negosyo, self-employed siya pag ikaw pa rin. Ang negosyo is yung kahit wala ka na sa sitwasyon, kumikita ka pa rin. And you can only you can only do that na kahit wala ka, kumikita ka if tinuruan mo. Okay? If tinuro mo yung dapat gawin na mga nasa negosyo mo. So napaka-importante po na dapat meron kang mga name-mentoran. So napakahalaga talaga pag may bago kang member, i-mentoring mo na agad. I-manual mo na agad. Okay? But remember, quantity first before quality. So ibig sabihin, kasi kailangan mo dito magkaroon ka ng core leaders. Kailangan mo dito magkaroon ng pillars ng team mo, yung mga generals mo. Pero hindi ka makakapili pag konti lang ang pamimilian mo. Kailangan marami kang members. Out of maraming members, meron at meron ka dyan makukuha na kagaya mo din na leader type, na kagaya mo din na magsisipag. Okay? Pang-pito, i-hit mo yung Sapphire rank. Kasi ito yung pinaka-prestige rank sa atin, yung Sapphire Elite Executive pataas. So Sapphire Elite Executive, di ba, yung Ruby Elite Executive, yung Emerald Elite, yung Diamond. So yan yung mga prestige rank sa atin. So ngayon, mag-start ka sa Sapphire. So doon din i-discuss yan sa IDBP, paano ka magsa-Sapphire. Okay? So, hit team and company incentive. So, may mga incentive tayo sa team, may incentive din tayo sa company. So, isa sa mga incentive natin sa team ngayon, ako nagpa-incentive ako ng free movie date with our top diamond mentors. So, lazy boy seat para ma-experience mo siguro, tagal mo nang di nakapag-sine, di ba? So, pag nanonood ka ng sine, normal na upuan lang. Yung lazy boy seat, yung talaga na recline siya, diba? Tapos, only popcorn, only drink. So, ano lang naman siya, at least maka 1,000 RQB ka, equivalent yun sa isang gold. Makapag-direct ka lang ng isang gold, ayan, hit mo na siya. Okay? So, hanggang katapusan yan ng buwan. Okay? So, i-hit mo yan, di ba? Yung mga team incentive. Kasi hindi naman yan pinapahit ng, alam ng nagpa-incentive na wala makakahit. Alam niya may makakahit. Diba? Ganon din yung mga company incentives. Ano ba yung ongoing incentive natin ngayon? Tokyo, Japan. Gusto niyo po ba makarating ng Japan? Diba? Meron na ba dito nakapag-Japan na? Diba? So, kung wala pa, ito na yung pagkakataon natin para makarating ng Japan ng libre. So, ayun, kasi kailangan mo lang sipagan, kailangan mong palakihin yung network, kailangan mong mag-mentoring, kailangan mag-duplicate para gumalaw din yung mga mapapasali mo. Diba? So, ayun, kasi group effort naman yung mga company incentive natin from cars, no, from travel, group effort yan. Kaya kailangan mo talaga, ang mindset mo dito, magpalaki ka ng grupo. Hindi mo mindset dito makabenta lang ng barley, tas kumita ka lang ng 500, masaya ka na. Hindi yun. Ang goal mo dito, makabuild ka ng network. Kasi your network, tandaan natin, no? Your network will determine your net worth. Yung laki ng income mo, nakadetermine yan sa network mo. Billionaires na po nagsabi niyan. Okay? So, si McDonald's, bakit po ang laki po ng kinikita niya? Compare, kumbaga, sipin mo ang McDonald's, hindi siya yung may pinakamasarap na burger.
For sure, may natikman kang mas masarap na burger dyan. Baka nga sa La Union, may mas masarap na burger dyan. Pero yung kinikita ng burger dyan sa La Union, hindi kayang tapatan yung kinikita ng McDonald's. Bakit? Kasi ang meron si McDonald's, network. Ang laki ng network niya. Bakit? Lahat ng bansa sa buong mundo, meron siyang outlets. May franchises siya. O sa Pilipinas na lang, di ba, Luzon, Visayas, Mindanao, per city, ilan ang McDo dyan? Makati, ilan ang McDo dyan? Di ba, Quezon City, ilan ang McDo dyan? La Union, di ba may McDo din dyan? Okay, parang may nadaanan kami, o wala. Meron din, di ba? So, kumbaga, ganun dapat ang vision mo dito. Dapat na-visualize mo na yes, mag-i-start ka dyan sa La Union kasi may office dyan, sasamantalahin natin, mapalaki network, pero hindi ka mag-i-stick dyan. Dapat magkaroon ka din ng team sa Pangasinan, team sa Tarlac, team sa Baguio, at team sa iba't ibang bansa. Para every week, ang payout mo sobrang laki. Alam mo yon, yung pumapasok na income sa'yo, malaki. O kami, ba't kami kumikita ng malaki? Kasi ang network namin, hindi lang naman Philippines. Meron kami sa Kuwait, meron kami sa US, meron kami sa Canada, meron kami dito sa Pilipinas. Diba? Pero syempre, hindi yun enough. Diba? Sa pangarap natin, ano ba yung goal natin? Sobrang laki. Syempre, hindi yun enough. Diba? So, kailangan pa natin magpalaki ng network. Talagang konti pa talaga tayo. Nag-i-start pa lang talaga tayo. Kasi imagine mo, no? Sa I Am Worldwide, magpa 5 years na, pero ang member pa lang niya, 200,000. Diba? Ilan ang population sa La Union? Baka nga mas malaki pa ang population sa La Union kaysa sa member ng IM. Diba? For 5 years. Diba? Pero imaginein mo yung resulta. Dahil magandang compensation plan natin, ang resulta, grabe, may kumita ng 60 million. Diba? Yung 60 million na yun, nagkaroon pa ng house and lot. Diba? Nagkaroon, di lang basta house and lot, diba? 3-story, may swimming pool, mansion talaga. And then, meron pang mga kotse, hindi pa kasama yun doon. No? Then, ayan. So, yun siya. Ano yung mga do's and don'ts pala natin? Ayan. Kailangan po natin maintindihan to, no? Kasi para smooth po ang presentation natin. So, number 1, no? Pagdating sa pag-i-invite, ang mindset mo long term, hindi mo goal bentahan siya. Ang goal mo maging distributor siya. Okay po ba yun? Kasi pag binebentahan mo lang siya, mapapagod ka kakapunta sa office, pa-ship ka ng pa-ship. Pero pagka naging member siya at bumibili siya ng product, rebates ka na lang ng rebates. Hindi mo alam, yung member mo pumupunta sa mga business center, nagpa-purchase ng product, pero pagdating ng payout, ang laki ng rebates ko. Alam nyo ba si Mentor May, ang rebates niya, yung percentage kasi meron kang income sa lahat ng pinapurchase ng mga members mo. So si Mentor May, umaabot ng 600,000 lang naman isang buwan. Grabe, no? Di ba wala pa doon yung mga pumapasok na pairing, just for you, wala pa yun. Doon pa lang sa purchase ng team ni Mentor May, worldwide 600,000 na yung kinikita niya. Di ba? So yun yung mindset, wag mo lang magbenta, kailangan package ang kunin niya para kahit hindi mo na siya ina-assist, di ba? Kasi member naman na siya, punta lang siya sa office, alam mo yan, bili ng products, di ba? Magpa-deliver lang siya. May rebates ka doon. Wise consumerism ang tawag doon. 'Di ba? O bumibili ka din naman ng kumbaga sa grocery, nagre-refer ka rin naman, maganda dito sa Pure Gold, dito kayo bumili ng karne, dito kayo bumili ng mga grocery nyo. O kada bili ba ng mga friends mo sa Pure Gold, kumikita ka ba doon? May rebates ka ba? Wala. Dito, mapa-member mo siya, kada bili niya, paggamit ng pamilya niya, personal use, meron at meron ka. Okay? So, yun. Build your solid team. So, pag simula mo pa lang dito, invite mo 2 to 4 closest friends. Yung mga close mo muna ang invite mo. Yung mga tao na sa tingin mo capable and willing. Okay? Capable and willing. Capable dahil alam mo na kaya nilang gawa ng paraan yung pang-member. Willing kasi alam mo na willing din sila na gawin yung negosyo. Okay? Pag bago ka, focus on inviting within your warm network. Ibig sabihin ng warm, yun yung kakilala mo muna. Kaibigan, ka-classmate, kamag-anak, ka-churchmate, di ba? Katsukaran, di ba? Okay? Ka-zumba, di ba? Lahat na ng kaki mo, invited mo. Yan muna. Bakit? Kasi yung trust, nandun na, established na yung tiwala. Okay? Mahalaga kasi sa negosyo natin yung trust. Diba? So, yun yung mga dapat nating uunahin. So, sa inviting natin, maraming mga approach na pwede mong gamitin. Pwede kang mag-business approach. Ano ba yung business approach? Diba? Straight to the point. Diba?
Bro, sis, Bok, kung anong tawag mo sa kanya? Insan, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Ano yun? Yung nasa Itbulaga, yung ina-endorse nila Heart Evangelista, ni Jonghu yun? Ay, hindi pa. Alam mo, nakakatawa, pioneer dito sa La Union. Di ba? May office tayo dito. Ang ganda. Invite kita. Pakinggan mo yung presentation. Pwede natin to gawin on the site. So, ikaw na bahala maglagay ng adlib mo. Di ba? Ikaw na bahala magdagdag ng sasabihin mo. Di ba? Then, pag sinabi, is it networking? Sasabihin mo dyan, yes, pero iba to sa iba. Hindi to yung usual. Partners natin dito si Heart, Money, Isko. Okay? Lahat ng ayaw mo regarding sa networking, wala dito. So yung scam, yung pera-pera lang, wala yun dito. Legit ang company natin. Diba? So, yun. Scenario number 3, ayan. So, usually, pag nag-i-invite kayo, pwede nyo gamitin yung form. Pakisabi nga, form. Diba? Ano ibig sabihin ng form? F-O-R-M. Form stands for Family, Occupation, Recreation, Message. So, pag nag-i-invite ka, unahin mo muna kamustahin pamilya niya. Kamusta pamilya mo? Kamusta yung anak mo? Nag-aaral ba ngayon? Ganto, ganyan. Anong dyan ka pa rin ba nag-work sa San Miguel? Dyan ka pa rin ba nag-work sa ganito? Yung pa rin ba trabaho mo? Yung pa rin ba negosyo mo? Diba? Kasi doon ka magkakaroon ng idea. Diba? Basta kung ano yung last na sagot niya, doon ka para hindi maging scripted. Kung ano yung last na sagot niya, doon ka magsunod na tatanong. Okay naman kami dito. Ito si nanay, nagkaroon ng sakit. Occupation ka na ba agad doon? So doon mo susundan sa last na sinabi niya, talaga, anong sakit ng mama mo? Eto, nagkaroon siya ng high blood, ganito, ganyan. Talaga? Alam mo ba? Tapos, doon ka ngayon, alam mo ba na marami din ako kakilala sa company namin, yung bago kong company ngayon, may high blood. Ginamit niya yung product namin, nakatulong. Baka pwede rin to sa magulang mo. Ano ba yan? Familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Familiar ka na ba sa Barley? Tama? So, doon na mag-i-start. So, depende sa kung ano yung na-open niya. Halimbawa, nasabi niya, kamusta work mo? Eto, matagal na din, wala pa rin ipon, ganito, ganyan. Talaga ba? Alam mo ba, meron kami dito, kasi kagaya mo din ng work. Ngayon, full-time na, hindi na siya nag-nurse, hindi na siya nag-call center. Ito na ginagawa niya. May kotse na, kumikita na malaki. Diba? So, depende yan sa'yo. Ang pinaka-goal mo, yung message. Ano yung message? Ma-invite mo siya to listen sa presentation. Okay? So, ganito mentors, pwede ka rin mag-send ng link sa YouTube na pwede niyang panoorin. Di ba interested na siya malaman? Pwede mo siyang sendan ng link ng presentation. Okay? So, pwede yon. Pwede rin na invite mo sa IBP natin. Ito yung mga ongoing business presentation natin. Pwede mo siyang invite dito. Okay? Every 4 p.m. Okay? Pwede mo siyang invite dyan, okay? Pero, pwede mo rin siyang iset ng one-on-one through Zoom, parang ganito. Or, yun nga, pagbalik ko dyan, second week of July, i-meet natin in person. Okay? So, maraming way para, alam mo yun, ma-present or ma-discuss sa kanya yung business natin. Ayan. Product approach, ito naman, sis, familiar ka na ba sa Barley? Hindi pa ito yung iniinom nila Piola Pascual Heart. Ayan. Kamusta? Build conversation, always end up with a question. Be the product of your own product, share testimonials about our amazing products. So, once in a while, kung meron kang testimonials, i-post mo sa online. Okay? Testimony sells kasi. Yung mga patotoo. Share pictures and videos of Heart, Piolo, and Martoni Fernandez. Yan, nasa YouTube naman po yan, subscribe kayo sa YouTube channel ni I Am Worldwide. Yung iba kasi na-invite through product. I think kayo po na-invite through product eh. Okay lang ba malaman, Men's Jess, kung paano ka na-invite dito kay I Am Worldwide? Pwede mo ba ikwento paano i-approach sa'yo ni Mentes? Yeah, natawagan ako ni Mentor Tess. Tapos, ano yan, sabi ko. Then, basta pumunta ka doon sa pumunta na ako doon. Then, doon ako na-orient, na-alaman, nakita ko yung doon. Yan yung umpisa. Pero actually, wala talaga akong alam. Wow. So, ang sabi lang po ulit sa inyo is?
Basta pumunta ka doon, sabi niya. Di ba? Marami Uy, talagang hindi naman ganun, uy. Sabi ko, no ha? No ha? Tinawagan ganun niya ha? ako, sabi niya, hindi, meron naman siya sinabi sa akin before na ano dito, maganda dito, ganun-ganun siya. But actually, hindi ko talaga alam kung ano yung mga products, kung ano talagang meron doon. Pero may na-explain naman siya sa akin, pero hindi nga lang masyadong clear sa akin kasi medyo ano po, o sige, pupunta ako, sabi ko, iyaano ko yung kung ano yun, ganun, para may clear. Pero marami rin siya sinabi na may opportunity tayo dito, ganun-ganon, maganda yung opportunity natin dito, yun naman sinabi niya. Yun ang inano niya. So ito mentors, kung mapapansin natin, wala naman tama at saka mali sa pag-i-invite. Ang pinaka-goal, ma-invite mo siya. Kasi kahit anong galing mo nang magsalita, kung hindi mo naman niya na-invite to listen sa presentation, walang bilang. Tama? Hindi mo mapapakinggan. Ang pinaka-main goal natin, mapakinggan niya yung presentation. Tama po? Yun yung pinaka-main goal natin. So, yung iba nga, ano lang iba-ibang way di ba? Basta may meet lang tayong friend. Pero mas maganda rin, may idea. Di ba? May idea na business, ganyan. Okay? Kesa yung kidnap. Okay? Ayan. So, employee, pwede mo sabihin racket or extra income, no? Kasi pagka empleyado, usually pag business, sasabihin nila, ay wala akong pera, 'di ba? So, pag sabi mong racket, extra income, go yan. Ayan, okay? So, 'yon. Third party approach, ito naman yung, baka may kakilala ka na gustong kumita ng extra income kasi nagpa-pioneer kami dito, kailangan namin ng sales associates, no? Yung mga magpo-promote ng products online, pwede kumita ng 20,000 a month. May sarili ka ng opisina. Wow! Di ba talaga? Oo, invite mo. Di ba? Pagdating sa office, di ba, presenta natin. Di ba? Ganun po siya. Okay? So, again, walang tama or walang mali sa pag-i-invite. Ang goal mo, ma-invite mo siya to listen sa presentation. Kasi pag napakinggan niya na, doon niya na magiging buo ang loob niya na maging part ng business natin. Scheduling. Okay? Pag nag-schedule daw tayo ng invites, kapag ka ipapatok mo sa akin, at least 1 to 2 weeks. Okay po ba yun? Papatok mo sa akin in person, kasi gusto mo VIP to Mens, gusto ko talaga ayoko na panoorin lang to sa YouTube. Gusto ko talaga i-one-on-one natin to sa Zoom. O gusto ko talaga i-meet natin to. O di ba? Pag ganun po, at least 1 to 2 days. Di ba? Bakit? Kasi may mga prior schedules din. So, ganun po siya. Pero kung kaya naman senda ng YouTube or kung kaya naman na i-Zoom natin, why not? Tama? Pero kung talaga sa tingin mo, ito talaga kailangan ma-meet in person, ganyan, o di ba, natin, i-schedule natin. So, minsan tatanungin ka rin namin or tatanungin talaga namin ikaw kung ano yung pangalan ng kakausapin. Anong background ng kakausapin? Anong date and time and ano yung idea nila? Bakit? Kasi dyan kami huhugot kung paano namin siya, kumbaga paano natin siya i-entice. Depende kasi yan sa background ng kausap mo. Diba? Kasi iba yung wants ng mga negosyante, iba yung wants ng mga empleyado, iba yung gustong presentation ng mga kabataan. Kaya kailangan alam ko yung background ng kakausapin. Kasi iba-iba yan. Iba ang trip ng bata, ng matanda, di ba? Ng negosyante. Hindi. Confirm the day and on the day before the meeting. Do not forget this. Okay? No confirmation means cancel. So, kailangan daw ikino-confirm yung mga schedule. Diba? Tuloy po tayo, ganto ganyan, meron tayong meet, ganyan. Okay? So kapag immediate schedules naman, pwede naman pero case-to-case basis. So halimbawa talagang totally, isang araw wala akong kausap. O diba, sige, pakausap ka sa akin, walang problema. Maximize natin yung araw na hindi siya masasayang na wala tayong na-share ng opportunity ng business natin. Okay? So, official schedules natin. So, Monday, Wednesday, and Saturday, 4 p.m. Philippine time, may IDP. Pero as I said, yung feelers dyan, yung Tuesday, yung Thursday, yung Friday, and Sunday, meron na tayo niyan. So, ngayon, Tuesday, bakit po may 4 p.m. presentation? Ayan, ongoing to ngayon sa Zoom. Bakit po? Kasi ito, company presentation. Pero yung mga araw na wala yan na 4 p.m., yung grupo na natin yung nag-schedule. So, ito, mainly sa team lang natin, yung schedule yun.
Middle East naman, Monday to Saturdays, 11 p.m. Training ng IM is 8 p.m. Always be present. Gusto mo talagang kumita ng malaki, dapat lagi kang present. Kung gusto mong kumita, dapat nagpapakita ka. Sabi nga, no? Kasi wala namang kumikita na hindi nagpapakita. Okay? So, ayan. Then next natin, venue. Okay, so ang kagandahan dati, kung saan-saan pa tayo nagpe-present. Diyan sa La Union, ang kagandahan, may office na. Maganda ba yung office natin sa La Union? Yes. Yes, di ba? Ang lamig, aircon, di ba? Di ka mapapahiya, di ba? Pwede natin walang magpipihit na. So, ayun. Tawag dito, doon na lang natin dadalhin. At least hindi ka nagagastos. Diba? Mainit na tubig na lang, tapos buksan mo yung sachet ng kape mo, o di yun na. Diba? Kape na tayo dito, diba? Barley na tayo dito, diba? So, yun. Pag naman Zoom, ito po yung mga do's and don'ts natin. Okay, kapag ka naka-Zoom ka, dapat daw may sarili kang home office. Kasi mahirap pag hindi mo alam kung saan ang pwesto mo. Diba? Nag-Zoom ka, nandun ka sa CR, nandun ka sa may sala, nandun ka sa may ganito. Mag-set up ka na dyan. Alin ba yung spot dito na maganda sa bahay? Diba? Ayusin ko nga, lagyan ko ng table, bili ako ng ring light sa Shopee, 'di ba? Alam mo 'yun, gawa ka ng home office mo na saan talaga makakapagtrabaho ka. 'Di ba? Kasi kapag wala kang home office, hindi mo alam kung saan kayong workplace mo. 'Di ba? So dapat meron ka niyan, 'di ba? Turn on your camera. Okay, napakahalaga na naka-on yung camera natin. Bakit? Kasi halimbawa may invite ka. Nakita naka-off cam ka. Sasabihin ng invite mo, pwede pala naka-off cam. Mag-off cam na nga rin ako, bahala ka dyan. O paano mo ngayon makikita yung reaction ng client mo kung nagkaka-interest, naka-off yung camera, yun pala tulog na, todo present pa tayo. Di ba? So para hindi ka gayahin ng iyong invite na naka-off ka at naka-on camera ka. Tapos dapat nag-agree ka. Okay? Nodding is very important. For example, may nagustuhan ka sa presentation ng speaker, magnanod ka, makikita ka kasi nun ng iyong invite. Uy, di ba? Mapapagaya. Mirroring ang tawag doon. Okay? Always mute your mic. Halimbawa, hindi naman kailangan mag-on ng mic. O, di ba? Hindi pa tinatanong ni client. Pwede tayo mag-mute. Bakit? Kasi nakaka-distract din sa client. Minsan, di ba? Halimbawa, may mga biglang sumisigaw, di ba? Magugulat ka sa presentation, di ba? So, yun. Kailangan po always check your mic. Okay? Be active on chat. When the speaker asks, answer and agree. Kasi ito yung pinakamahirap sa online. Yung interaction. Sa offline kasi madaling magtanong, nakakasagot. Sa online kasi, di ba, mahirap pag wala pong halimbawa, nagpe-present yung speaker, nagtanong siya, walang sumasagot. So tayo sasagot. Through chat, pwede. O, di ba? Halimbawa, nagsabi yung speaker, nagtanong yung speaker, paki-type po saan kayo nanonood, lagay nyo lang, La Union, type nyo ganyan. So, makikita yung reaction. Kahit hindi ka nakaka-unmute, nakikita nung na may kausap siya kasi may nagre-response. Tama? So, yun. Listen and focus. Use the power of nodding. So, kaya nga napakahalaga, naka-on ng camera kasi doon makikita yung power of nodding. Napaka-importante nun, yung pagtango. Diba? Pag nagustuhan ka, napakahalaga po nun. Okay? So, ano yung mga don'ts natin? Huwag humiga. Okay? At kung ano-ano ang ginagawa. Pag may mga presentation, di ba? Alam mo yun, nakataas pa yung kilikilip ganyan. May nagpe-present, nakakahiya, di ba? Huwag ganon, may mga gawa-gawa kasi ganon. Don't eat during the presentation, kaya kain yung ganyan, di ba? Okay, kasi nakikita, hindi tayo nakafocus, di ba? Tapos, don't leave during the presentation kasi halimbawa, nag-left the group ka dyan, nakikita yan, lalabas dyan sa screen, o di ba? Jericho left the group. Diba? So, nawala na nga ata sila. Diba? Kasi nagla-live. So, may kita yan. Pag nakita ng invite, yung nag-invite sa akin, in-invite ako dito, tapos aalisan lang din pala ako. Diba? So, kung halimbawa, may mga pagkakataon na nadi-disconnect tayo, so nalilive tayo sa Zoom, babalik ka lang ulit. Kasi minsan mabagal internet, biglang nawawala. Okay? Don't use your phone while your presenter is presenting, offline or online, ganyan yan. Okay? Kasi makaka-distract. Baka makita ka ng client, uy, sige nga, mag-phone din ako. Tapos, don't ask questions while your mentor is presenting. Ito yung usual mistake ng mga bago. Kasi pag unang presentation, hindi pa nila naintindihan yan. Tama? Sumunod na presentation, ay, ganun pala yun. Pwede pong magtanong. O, di ba? Huwag ka muna magtatanong, andun yung invite mo.
Pag nandun yung invite mo, huwag ka muna magtanong kasi mapagkakamalan na nag-i-invite ka tas wala ka pa palang alam. Tama? So, hayaan mo muna makaalis yung invite mo sa Zoom, i-PM mo yung mentor mo, dun kayo mag-usap. Mens, paano nga ulit yung ganito? Kasi hindi ko ito naintindihan eh. Ganun pala yun, di ba? So, wag during sa presentation, tas may mga non-members pa, dun ka nagtatanong. Di ba? Kasi hahaba ang presentation. Dapat ang nagtatanong yung invite, hindi yung member na. Okay? During the IBP, ang nagtatanong dapat yung invite. Yung mga member, ang pagtatanong dapat pag wala na si invite. Okay? Pag kayo na lang ng mentor mo. Clear po ba tayo doon? Kahit sa offline, ganun na. Kahit sa offline, ganun din siya. Pag may invite ka, pag wala na yung invite mo, nakaalis na, tsaka mo itanong, ay means ganun pala yan. Kasi mapagkakamalan na, hindi mo pa alam yung pinapasok mo. Iniimbitahan mo na sila. Okay, clear tayo? Ito, napakahalaga to. Kailangan nyo po matutunan mag-tee up. Ano ibig sabihin ng tee up? Build up. Kailangan i-build up nyo yung speaker. Okay? Bakit? Kasi yung speaker ang magdadala ng presentation. Yung speaker ang dapat papakinggan. Kaya kailangan mo siyang i-build up. Naalala nyo, before kami tawagin, kahapon, sa seminar room, di ba tinitee up muna kami? Pinapakilala, ito, grabe, ito yung naka-Corvette, ganito, ganyan. Ganun lang din yung gagawin nyo. Hindi naman kailangan sobrang haba. Keep it short and simple. O, example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo, si mentor yun. 26 years old lang yon, pero kumikita na ng milyon. Diba? Simple lang, pero may dating yan sa kausap mo. Aba, milyonaryo pala yung kausap ko. Pakikinggan ko to. Tama ba? Kasi pag hindi mo ginawa yon, hindi ako i-entertain hindi ako kakausapin nung invite mo. Kasi ang tingin niya, ahente lang. Alam mo ba, meron kaming bagong member. Last week lang to. Nag-invite. No, kapatid niya, Doktora OB. Pumunta kami ng ospital. Pepresentan namin. Alam mo ba sabi nung bagong member? Magpe-present ng produkto. Adi ang tingin sa amin, medrep, pinag-antay kami 2 oras. Kamusta naman? Di ba? Kasi hindi niya binild up, hindi niya tini-up yung tao. Eh kung sinabi niya, ito ay naka-supercar, ito ay multi-millionaire, mayaman pa sa'yo to tita, ate. Di ba? Alam mo yung ganon? Di ba? I-build up mo. Diba? Kasi napakahalaga nun na yung authority nandun sa magsasalita. Yes, doktor ka, okay. Pag may sakit kami, makikinig kami sa'yo. Architect ka, yes, pag magpapagawa ko ng building, ako makikinig sa'yo. Pero kung I am worldwide ang pag-uusapan, sino ba dapat ang papakinggan? Yung mag-explain. So dapat ang binibuild up yung mentor na mag-explain, hindi yung invite. Clear po tayo? Okay? So, bibuild up nyo ha. Kahit hindi po ako ang mag-explain, halimbawa, mag-explain lang halimbawa, mag-explain yung speaker dyan. I-build up nyo, alamin nyo yung background nila. Sino yung mga speaker natin dyan? Sino yung nag-explain kahapon sa inyo? Naalala nyo pa ba yung name? Ay, naku, hindi ko na maalala yung mga pangalan. Ayun, so, di bale, babalik naman kayo doon, so mamimit nyo ulit sila. So, kailangan alamin yung background nila, di ba, i-build up mo. Hindi kailangan may resulta ng matindi bago mo i-build up. Di ba? Kasi yung simple lang sabihin mo na ito yung taong tumutulong sa akin. O, di ba? Pakinggan mo to. Yun lang word na tumutulong, talagang edification na yun eh. O ito yung tao na nagme-mentor sa akin, ito yung taong tumutulong sa akin na pwede rin makatulong sa'yo. Yung word na tulong, malaking factor na yun para mag-build up yung magsasalita. Pwede mo sabihin, isa to sa pinaka-excellent mag-present ng business sa amin. So kahit hindi mo sabihin yung resulta, papakinggan. Basta importante, gawin mo yung role mo as a bridge. And ibig sabihin ng EBC, no? Advisor, bridge, client. Ikaw yung bridge, yung client, yung invite mo, yung advisor, yun yung magpe-present. Yun yung mentor mo. Kailangan i-bridge mo si client at saka si advisor. Kasi ang magkakilala lang si bridge at si client, ikaw at yung invite. Si advisor, hindi nila yan kilala. So kailangan ipakilala mo ng maayos, i-introduce mo ng maayos yung advisor para yung client mo ma-make sure mo na makikinig talaga sa lahat ng sasabihin ng magsasalita. Kailangan mong bigay yung authority dun sa magsasalita through building up or build up. Okay? So clear tayo doon, no? So pagdating mo, once the mentor arrives, introduce him or her to your prospect right away. Sabi mo lang, ma'am, siya po pala yung pinukwento ko sa'yo. Sabi mo, tita, siya pala yung kinukwento ko sa'yo kanina, si Mentor Marlon. Yun lang. Hindi mo na kailangan mag-explain ng mahaba kasi nga, na-build up mo na. And not to lengthy introduction, it will sound scripted. Ano yung mga don'ts natin? Do not do it in front of your mentor. It will sound scripted.
Okay? Kailangan, ano daw siya, kailangan bago pa dumating yung mentor mo o bago pa yung meeting, dapat na-build up mo na yung magsasalita. Okay? Na-excite mo na sila. Alam mo yon, di ba? So, tee up the prospect in front of your mentor is a no-no. Di ba? Pwede mo sabihin na, mens, ito yung background yan, mayaman yan, doctor yan, etc. Text mo na lang. Wag na yung in front na, mens, galingan mo mag-present, ha? Big time to. Panalo tayo pag nakuha natin to. Di ba? Di ba? Wag ganon. Di ba? Kasi lalaki ulo ng client. Di ba? Magpapa-VIP yung client naman. Magpapahabol. Di ba? So, kailangan text mo na lang, chat mo na lang. Tapos, pagdating doon, ang i-build up si mentor. Pero dapat, na-build up mo na bago pa dumating yung mentor. Okay? Clear tayo, no? So, closing, eto na. Malapit na tayo matapos. Sa closing natin, ito yung pinaka-critical part. Kasi regardless kung nag-invite ka, pero kung di mo naman napa-join, walang bilang yan. Hindi ka walang income dyan. Nag-invite ka, hindi mo naman napasali, hindi ka naman kikita doon. So, kailangan daw, teamwork siya. Hindi lang si mentor to. Nagawa na yung part ni mentor, nagawa na yung part ng speaker eh. Ano ng part nun? Mag-closing ka na. Okay? So, paano daw yan? Ano daw yung mga do's natin? Be confident. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Do you agree? So, dapat daw pala, confident ka. Okay? Confident ka sa, sa produkto, confident ka sa company, etc. Okay? Kasi nakikita yan sa the way you speak. Kung nautal-utal ka, hindi ka makatingin sa mata ng kausap mo, ibig sabihin, hindi ka confident. Diba? Then you have the key to get your dreams. Yun yung mindset mo. Nasa iyo ang susi sa pag-asenso nila. So huwag kang mahihiya. Pangatlo, let them feel there's nothing to lose and something to gain. Walang mawawala, pero marami ang madadagdag. Yun yung ima-mindset mo. Okay? Sa kanila. Wala namang mawala sa'yo, pero marami ang makukuha. Tutulungan versus teperahan. Okay? So tutulungan mo, yun yung mindset mo na ito pag napasali ko, hindi lang basta pagbitawan ko, tutulungan ko to. Paano nyo magagawa yung business? Hindi peperahan. Okay? And then, ang main goal natin is OTS. Ano ibig sabihin ng OTS? On the spot. Ayan. Parang kahapon, di ba, after ma-presenta, nag-PE na rin kayo agad. Di ba, yun yung goal natin, makapag on the spot. Huwag nang pakawalan. It's now or never. Bakit? Kasi minsan yung iba, nagdadalawang isip pa. Pag nakauwi sa bahay, nakausap ng asawa, na negative ng kapitbahay, na marites, wala na. Kaya dapat, ang goal mo, kung may pera din naman, mag-withdraw na, magbayad na sa office. Diba? Kaya nga ang goal ng nung may-ari ng business center natin diyan, bangko yung magrenta sa babae, no? Para on the spot pag kami nag-pay in, withdraw na. Diba? So at yung mga don'ts natin, don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. Okay? So, wag lang yung mentor mo. Dapat tumulong ka din. Don't assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Wag mong i-assure na, oy, dito wala kang gagawin, kikita ka. Diba? Hindi ganon. Okay? Kasi scam yun. Diba? Dito may gagawin ka. Pero sure, kikita ka pag may ginawa ka. Okay? Then, wag mo nang pag-referen hanggat hindi pa sumasali. Okay? It's a no-no. Kasi paano pag yung na-invite? Nawawala kasi integrity. Ano ibig sabihin nun? Integrity means, halimbawa, nag-invite na agad siya, hindi pa siya kasali. Yung in-invite niya, sasabihin, oh, hindi pa pala kasali. Sali ka muna bago kami mag-join. Tama? Kaya dapat, before mag-refer, dapat member muna. Okay? So, ganun po siya. So, closing tips. Ayan. Closing tips. Number 1, cut off. O, every Monday ang cut off natin. Tuesday to Monday ang cut off. Kung sasali ka ngayon Tuesday, meron tayong Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Magpakausap ka lang sa akin. Lahat ng maka-close deal natin yan. By Friday, payout mo na. Makalima ka lang, bawi na yung 16,800 mo kasi 25,000 na yun. Diba? So 1 week lang, balik mo na yung pinuhunan mo. Kung inutang mo man yan, babalik mo agad sa inutangan mo. Okay? So pwede ka na pong mag-avail agad o mag-refer agad pagdating ng cut-off, may income ka na. Okay? Slot reservation. O, diba? Sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na mare-refer mo, under mo na. Diba yung positioning? Diba? Pag nakauna ka sa system, automatic spillover na yun. Okay? Credit card option, PayPal, staggered payment. Ayan. One account policy versus one leg closing, yung possibility ng spillovers.
Ayan, abono but case-to-case basis. If someone is really eager, potential close friend or trusted people, pwede yan. Pero kung di mo naman kaano-ano, makatakbuhan ka pa. Okay? Reminder, promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise. Okay? So, halimbawa, pag napasali mo, wag lang basta napasali, kailangan talaga, bibigyan natin ng oras para ma-mentoring yan. Kagaya ng ginagawa po natin. Okay? Kung bakit tayo naging successful dito, kasi marami na rin tayong natulungan. And kung hindi po natin sinagay yung negosyo, hindi rin natin makukuha yung success namin. Okay? So ngayon, encoding, ask your mentor to encode ASAP. Pag may payin ka, ikaw na po yung mag-encode. Okay? Encoding should be extreme left and extreme right. Hindi ka rin naman po makakapag-encode sa inner. Okay? Kasi bawal yun. Puro ano lang, extreme left and right lang ang encoding ng spillovers. Okay? First direct encoding should be on the spillover side. Kung po kayo lalagyan ng spillover, doon po kayo pwede mag-encode. Yung system naman magsasabi kung hindi dapat mag-encode. Okay? Second direct mo, pwede mo na encode sa kabilang side para mover ka na, may left and right ka na. Okay? Patrabahuhin mo yon automatic. Pag nag-work yun, sales match ka na lang ng sales match. Spillovers are your responsibilities, not just bonus. Help them. Second is connect and communicate. Connect ka, di ba? Kumanek ka sa mga members mo, kausapin mo nila, kilalanin mo yung mga members mo, and communicate ka sa kanila constantly. Okay, napakahalaga po nun. Na pag may napasali ka, kaibiganin mo, connect ka doon, kailangan i-treat mo sila as part of your family, hindi lang part of the business. Okay? Yun po yung long-term relationship sa negosyo natin, na hindi po basta-basta matitibag. Pero kasi kung ang organization mo na pa-member mo, wala naman kayong relationship, wala kayong communication, madali po magkukwit yun. Kaya dapat talaga, ilalagay mo isa sa puso mo yung negosyo. Ganon din yung mga mapapasali mo. Okay? So just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So yun po ang ating manual presentation. Thank you for watching or thank you for listening. So, by the way, download po kayo ng Telegram. Ayan, paki-type po dyan, no, Telegram. Diba? Yung Telegram, ito po yun. Telegram. Para siyang may sobre. Para siyang may sobre. Okay? So yung Telegram na yan, may group chat kasi tayo dyan. So dito kasi sa Telegram, alam nyo, hindi po kaya sa email yung mga PowerPoint kasi sobrang bigat na ng files. Okay, hindi na kaya sa ano yan, sa email. So ngayon, mens, gusto ko rin ng kopya ng ganyan, da-download ko sa laptop ko, sa cellphone ko or iPad ko. So download ka ng Telegram. So yung ayan. So yung Telegram, ano po siya? Ayan. So yung Telegram po, pag-click mo po yan, di ba nakita nyo naka-share screen ako? Ayan. Pag-click mo yan, dito, may files. Nakikita nyo mo ba yung files? Ayan. So yung files, andyan po yung mga PowerPoint. Updated IBP, IDBP, closing the deal, ayan, road to success, andyan po yun. Tapos yung mga videos, no? Yung mga HD videos, andyan yan. I am feeling amazing. Andyan po yun, yung mga updated videos. Sa araw-araw. Yan yung po mada-download, kaya dapat may Telegram din po kayo. Okay? So yung Telegram, download nyo siya. Tapos pag naka-download na kayo ng Telegram, click nyo yung link para makasali kayo dito. So sasend ko yung link sa natin, sa group chat natin. Download kayo ng Telegram. Tapos, ayan. Download kayo ng Telegram, tapos click nyo yung link. Diretso na kayo makaka-join dun sa group natin, group page natin, group chat natin. Andun lahat ng videos, mga PowerPoint, mga files na kailangan nyo na mabibigat na ma-download. Kasi hindi siya kakayanin sa email. Okay? So, yun po. May question po ba? Okay. So, thank you so much mga mentors. So, send ko na yung YouTube link ng IDBT mamaya po after nyo maka-dinner watch natin. Thank you, Mentor Marlon. See you again Mentor soon. Marlon, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Congrats. Thank you. Sorry, naka-duty ako. Thank you mga sis Jess, Joanna, sis Thank you. Norma. Ingat ka, ingat. Ingat din Thank you. Looking forward. Later ang tatawag ako sa Marlon, inyo. thank you. Okay. Ayan. Sige po. Bye-bye.